chapter 6, verses 5 to 8. Basa dito eh. Ephesians chapter 6, verse 5 to 8. Slaves, be obedient to those who are your master according to the flesh, with fear and trembling, and sincerity of your heart as to Christ. Not by way of eye service as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. With goodwill render service as to the Lord and not to men, knowing that whatever good thing each one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free. Niya po Diyos mong bendisyon iti sa una. So sa ating verse by verse study, ay nakita po natin na ang Diyos ay tumutukoy po patungkol sa pamamahay or the house of the saints. So God addresses the whole household ng mga mananampalataya. So He is very much concerned sa ating buhay bilang isang pamilya. Kaya kung babalikan natin, even in history from the Israelites, makita po natin doon kung paano ang Diyos ay nagtrabaho at binigyan diin yung pananampalataya ng isang pamilya. So, whether we like it or not, bagamat sa ating nakita sa buhay nga natin, there are those times na hindi natin talaga maiwasan that not all the families are believer. And it's very sad reality that even nowadays, there are those children, meron po yung mga anak ng mga sikat na mga pastor who wander away from the Lord. Nagsakit ka panunutan. But anyway, kung titingnan natin, bahala na ang Diyos sa problema na yan. So, let us focus sa ating present study sa ngayon, na kung saan nakita natin sa nakaraan, the wife's submission to the husband, and then the love of the husband to the wife, and then the submission of the children to the parents, and now the slaves. At nakita po natin sa nakaraan natin lesson na generally slaves primarily refer sa mga alipin nung unang panahon, at yung recipient nito ay yung mga Kristiyano na alipin who belong to the Church of Ephesians. Pero nakita din natin na yung word na alipin ay hindi lamang po para sa mga earthly servants. Kasi nakita natin that when Christ came, nung pumunta si Kristo sa mundong ibabaw na ito, He did not come as king. Hindi po siya pumunta rito bilang isang hari na may korona. Pero pumunta po siya dito, nasabi sa Ephesians, He took the form of a servant. Yun po yung word natin dito, yung word na doulos. Yung word na doulos ay servant, ibig sabihin, yung slave na ito ay bininta at may bumili. At yung bumili, talagang inalagaan niya itong servant na ito, pinakain niya, binigay yung pangangailangan niya, kaya yung ibang servant, napamahal sila sa kanilang mga amo. However, there are those servants who are mistreated by their boss. Kaya God addresses the Christian household to be different from the other household of non-Christian. Kaya so, yan, slaves. Nakita natin, Christ came as a slave, and then the apostle addresses themselves as a slave of Christ. At saka nakita din natin sa scripture na tayong mga mananampalataya ay isang alipin din. Alipin ng Diyos, at sa Roma, sinabi doon, slave of righteousness.
We are no longer a slave to sin, but a slave to righteousness. So, bagamat yung usapan dito is yung mga earthly slaves, we can see the spiritual side also na tayong mga Kristiyano ay tayo din ay alipin ng Diyos. So, nakita natin yung kautusan. So, the command for the slave is be obedient. Present active imperative, ibig sabihin, it is a continuous command. Patuloy yun na command. At, yung kautusan na ito ay may tatlong pamamaraan para magampanan ng mga Kristiyanong alipin. So, una, nakita natin na sabi doon, with fear and trembling in the sincerity of your heart as to Christ. So, yung una, there is that reverential fear na ginagawa natin sa kaloob-looban ng ating mga puso. The reverential fear only comes from the heart of the new creation. Hindi po ito nanggagaling sa old man kasi yung old man, pwede ka lang tinangan ayatin na po'y kuna adye lakay. Ado ati kinang kung ngayon na po'y ngamsika. So sabi po dito, the first is with fear and trembling in the sincerity of your heart as to Christ. So ibig sabihin yung obedient natin na ginagawa po natin sa ating mga nakakataas sa atin ay parang ginagawa din natin yon kay Kristo. So you're obedient to your bosses, earthly bosses, or earthly masters, is actually you're obedient to Christ. Puwera lang, kung magbigay sila ng kautusan na salungat sa salita ng Diyos. I think that is the only exemption. Pero in all fairness, sa lahat ng mga kautusan that is legal, it demands our obedience accompanied with fear and trembling, coming from a single heart. Na ginagawa din natin yan para kay Kristo. So, the next instruction is here. Sa verse 6, sabi niya, not by way of eye service as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. Kadalasan kasi, sa Greco-Roman world, sabi nila, yung mga slave ay pakitang tao. O kaya, sip-sip. Alam natin kung ano yung sip-sipan. Kung andun yung boss, aba, ang sipag niya. Pero kung wala yung boss, pakalat-kalat naman. Ewan ko sa atin kung magagawa natin to sa Diyos kasi God is everywhere. Diba? Yung mga sikreto natin na walang nakakaalam. Yung sikreto nating malupit. Ang Diyos, alam na niya. I don't know if we can do eye service in the very presence of God. Pero itong mga slave na ito, ay kadalasan, yung kanilang ginagawa. Kaya, yung banal na espiritu ay gumawa siya ng isang salita. He coined a word na hindi pa nagagamit even in the previous years. Yung word na ito is itong ophthalmodolian. Actually, sabi ng mga theologian, yung ophthalmodolian na ito hindi pa ito nagagamit na salita sa previous literature. Yung kauna-unahan na gamit nito ay dito sa verse na ito. Yung ophthalmodolian na ito, ibig sabihin eye service, na nanggagaling siya sa word na opta or ophthalmos, ibig sabihin eye, at saka yung dolos, slave, na kung saan eye slavery or eye service. Yun yung meaning niya. Na yung eye service na ito, ay pinapagitan nito yung hypocritical at yung nakamaskara na
obedience. Kaya, anong iniisip ko, bakit kaya gumawa ng banal na espiritu ng salita na ganito? Kasi siguro, yung mga slaves, yung mga Christian slaves, andun pa rin yung practice nila before they become Christian. Di ba? Meron pa rin yung carry over. Kaya mahirap talaga yung yung nanggaling ka sa isang practice sa nakaraan bago ka maging mananampalataya at dala-dala mo pa rin yung mga practice na yun. Siguro sa mga tao na lumaki sa Sunday school, ewan ko, sila yung exempted siguro dito. Na paglaki nila, meron sila, di may acquire some things, pero itong mga slaves na ito, ito na yung ito na yung practice nila sa nakaraan. Ito na yung gawain nila. Kaya ang Diyos, gumawa siya ng salita para ma-addressan itong problema ng mga slave na ito, at ito yung sabi niya, na sa kanilang obedience, sa kanilang mga earthly master, ay hindi dapat eye service. Kaya, even din sa atin sa ngayon, lahat po tayo na may boss, earthly boss, ganun din tayo. Pastor Art, sabi nga niya, I built my own company, but then, sabi niya, mayroon pa rin siyang boss. Because yung trabaho niya, consultant. Kaya kung sino yung maging kliyente na, siya yung boss niya. Gaya din na sa atin. So, yung ating paninilbihan sana, it is not eye service. Pero, ang nakakalungkot, even in churches today, ito pa rin ang ito pa rin yung isang problema natin. Ang sabi nila, bakit ka nag-church? Para hindi sabihin ni pastor na ganito, ganyan. Kaya nga sabi nila, narinig ko to nung ako nag-aaral pa sa Bible College, sabi niya. Meron yung mga veteranong pastor na nagtuturo. Pag Sunday, sabi nila, the reason why the believers gather on Sunday is because of the pastor daw. Pero during midweek service, sabi niya, yung nagtitipon lang sa midweek service, they go there because of the Lord. I don't know if that is true. Sana hindi eye service, eye service. Na ginagawa natin yung ating tungkulin sa trabaho, sa secular man o sa iglesia just to please somebody. Gaya ng sabi ng kapo namin noon na ayang people na, oo, kung umaawit tayo kasi magaling sila sa musical instruments, sa singing, sabi niya, mas lalo na kung meron yung mga magagandang kababaihan, mga dalaga, na yun mo't ati pasikat ka. So they're doing a concert, sabi, for the Lord, pero kung sa audience ay may magagandang dilag, na yun ang tipasikat. Ay, nagsakit nga panunutan. Remembering today, but praying that we have all grown up from those kind of mental attitude. Eye service. Kahirap talaga ito na matanggal sa atin. Nakadalasan, eye service, sabi dito, not by way of eye service as men pleasures. Kasi ano daw kasi yung eye service?
eye service is equal to mean pleasure. Mean pleasure, ibig sabihin, yung tao yung binibigyan mo ng halaga. Yung mindset po natin, yung motibo natin, bakit natin ginagawa yun, para yung nanonood sa atin, yung bumabantay sa atin, masiyahan sila. Dapat lang mutid yan, nga maragsakan, dahil niya nagtatrabaho tayo. Pero, that should not be our ultimate motivation. Kasi ang sinasabi dito, yung kadahilanan na naggumagawa ng mga servant na ito ng mga kanilang mga trabaho, ay kasi yung ultimate motivation nila ay makita sila, mapansin sila ng kanilang mga amo. Pero nawa sa atin, sana wala to, ano? Yung main pleasure na attitude. It is a sad reality that even in the Christianity today, ay maraming ganito. Kaya minsan, dati ang testimonyo ko na shock. Nukas jayan ti mangagyo, numabalin pulatan yung tilapayag yun. Kasi amo yun yung motivation na apa yung akas. He only works to please man. In the cliche, na sinasabi niya, I do it for the Lord. Naglakat yung mga katis jay. My service, sabi niya, ang ginagawa ko po ay para sa Diyos. Pero behind his back, tapno man mapansinak mo't nga siya kat nalay. So sa mga slaves in the first century Ephesian church, ay ito po yung pangalawang instruction on how they obey their master. Sabi ng Diyos sa kanila, not by way of eye service as mean pleasure. But, sabi dito, hindi but pala, yes, meron yung but pala dito, but as slave to Christ. But, makita po natin dito yung ito yung the strongest Greek adversative na pinapakita po dito yung negative at saka positive instruction. Yung negative instruction, sabi dito, not by way of eye service as mean pleasures. But, ano yung positive instruction? Sabi dito, as slaves to Christ or as slaves of Christ. So, slaves of Christ, makita natin dito, this is a genitive of possession. Na sinasabi, magtatrabaho kayo, yes, as a slave of your earthly master, but primarily bilang alipin ng Diyos. So, kailangan po natin ilagay sa isipan natin na tayo po ay alipin ng Diyos. Tayo po ay trabahador ng Diyos. Regardless kung ano yung trabaho natin. Sa secular man yan, sa pribado o sa iglesia. Kaya nga, slaves of Christ, makita po natin dito, a new perspective sa mga alipin. Kasi ang alam nila, they are a slave of their own master. Pero dito, sabi ng banal na Espiritu sa kanila, yung paggawa ninyo, gagawa kayo bilang alipin ni Kristo. Diba? That's a new perspective. Na yung mindset na nila ay ang Diyos. Yung sabi natin sa nakaraan that there is now this coram Deo perspective. Coram Deo,
A Latin word na ibig sabihin, in the very presence of God. Na tayo na gumagawa, ano man yung ating gawain bilang isang alipin, ginagawa po natin ito sa mata ng Diyos. That is the new perspective, ang bagong pagtingin ng mga alipin na ito sa kanilang mga ginagawa bilang isang alipin. Oremat lang tayo tata. Anyaman ti trabaho tayo, anyaman dagi jay araramidon tayo, kabil tayo ti panuno tayo, araramidon tayo deta, agsipot ta adipon da tayo ni Kristo. Panag-inaw, panagsaang ti inapoy, panagsagad, numamisan ko na tayo kat anyang ay kumat kaibilangan na deta. Di ba? Medyo balay kat kaslangan normal routine dagiti ubing. That you need to wash, you need to, kailangan mong maglaba ng inyong damit, or yung damit ng inyong tatay at nanay. That is a normal routine. So, why give so much attention? Because that every work, every activity po natin sa mundong ibabaw na ito ay importante sa mata ng Diyos. Mahalaga po sila. Yung sabi ng salita ng Diyos, alipin po tayo ng Diyos. Alipin na pag-aari ni Kristo. Kaya mga kapatid, it's very challenging. Even I, na minsan, tinitignan ko yung tanim ko, kinain ng uod. Ag high blood tanong mamingsan. Ani, ihamot detis. Kasla talang masipat nga. Kapay, kasta ayati. Panag-aramid para iti Diyos ko. Aywan ay. God give us the new creation. Empowered with the feeling of the Holy Spirit para po magawa natin ang mga ito. Kaya actually, kung titignan po natin yung biyaya ng Diyos na binigay niya sa atin bago itong mga kautusan na ito. The new creation, at saka the feeling of the Holy Spirit. Eh, saan ka pa? Di ba? Kaya wala pong dahilan na hindi po natin magawa ito. So, the new perspective, yung bagong pagtingin sa mga alipin na ito, sa kanilang mga gawain para sa kanilang mga earthly bosses, ay ginagawa nila lahat ng mga ito para kay Kristo bilang isang alipin ni Kristo. So, tingin na nila sa kanilang mga sarili. Oo, yung kanilang katawang lupa, pag-aari ng kanilang earthly boss. Pero, yung kanilang mga paggawa, ayon na po, that is their spiritual service to Christ. Kaya sabi sa Colossians chapter 3 verse 22, sabi po, slaves in all things obey those who are your master on earth, not with external service as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. As slaves of Christ, doing the will of God from the heart. So, paano manilbihan yung isang alipin ni Kristo? Sabi po ito, gumagawa ito, ginagawa niya, ginagampanan niya kung ano yung kalooban ng Diyos na nanggagaling sa kanyang puso. Again, the word here doing is poieo.
Yung word na poieo, ibig sabihin, you do it to accomplish. Gumagawa ka para magampanan mo kung anuman yung trabaho na yon na binigay sa inyo. You give your best, sabi nga. At doing ay nasa present active siya, ibig sabihin ito yung talagang normal na activity mo. It's the norm. Yun po yung normal ng new creation. Ano nga, apay nga agong ungot dito, normal at tao. Tanaka ka nung agong utahan nga tao. Pero, if you're a Christian, kat agong ungot ka nga awan ti gapo na, gapo iti trabaho mo kat agong ungot ka, han nga normal eh. That's coming from the old man. That is the norms of the old man and not the norms of the new creation. Kilalaki gami no makaungot no mas karon adat yar aramid na. Hanan nga maiaramid. Inbarsak na. Nomot lang damdama apan nanto manon piduton re-prepare nam to mot lang manan. Yeah. Kasi yan ang mamisan. That is not doing the will of God from the heart. So while I was studying this, hindi adadalak dito eh, and then reflecting on my activities, ay, makasangit lang. Now, there are a lot of times that we do things with murmurings and disputings. Nasa mga binigay ng Diyos na trabaho sa atin and minsan hindi po tayo nasisiyahan. Minsan nga po ang daming murmurings at saka disputings. Pero as slaves of Christ, ang sinasabi po dito, you do the will of God from the heart. So yung norms po sa atin ay gampanan po natin, gawin po natin yung kalooban ng Diyos na nanggagaling sa ating puso. So, yung verb na doing is actually participle. Present participle. Kung present participle kasi, yung action niya, it is concurrent with the action of the main verb. Yung main verb po dito, yung word na obey, going back to verse 5. So as we obey, we do our obedience coming from our heart. Singleness of heart. Kaya this is very challenging for each one of us na bilang alipin ni Kristo, as we obey Him, yun po yung maging normal sa buhay po natin. Kaya, ayun, sabi po, doing the will of God. Will of God, alam po natin yan, andito na sa kanyang salita. Ang usapan po dito kung hindi yung ano kaya ang kalooban ng Diyos na uulamin ko mamayang tanghali. Ano kaya ang kalooban ng Diyos kung saan kaya ako mag-aaral? Hindi po yun yung kalooban na sinasabi po dito. Yung kalooban po ng Diyos na sinasabi po dito ay yung mga kautusan, yung mga exhortation, yung mga imperatives na ating napag-aralan. Na yun po yung gagawin natin. Because that is the determined or purpose ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung titingnan po natin the will of God, ibig sabihin, God's preferred will or God's determinate will
para sa ating mga mananampalataya. At yun po nga, sabi natin, starting from the imperatives to the exhortations, andun na po lahat. At saka the present study, it is about the slaves, ay ito. The will of God is we obey with fear and trembling in the sincerity of heart, and we obey not by way of eye service as men pleasers. So, yan po yung mga kalooban ng Diyos na gawin natin bilang isang alipin ni Kristo. At sabi ko po nga, it is coming from the heart. That is the same sa verse 5 na kung sabi doon, in the sincerity of your heart. Kaya po ulit-ulit po dito, heart. Ano ba kasi ang involved sa heart? It involves our holistic being. It involves our intellect. It involves our emotion. It involves our decision making. Na sa ating paggawa, hindi po natin sabihin na, ay nabiglaak lang. Ay nalipatak. Ay nadala iti emotion. So nga nagungutak. Kung titingnan po natin dito, sabi po, doing the will of God from the heart. It really involves the heart that is controlled by the Holy Spirit. Kaya yung intellect po natin, kaya sa ating paggawa, intellect, it's very much important. Emotion as well. Hani nga di emotion, ti old man, ti tungtungan nito eh. Kasi yung emotion ng old man po is the rasudus. And as well as that decision making, the will. Na lahat ng mga ito, it is very much involved sa ating paggawa bilang isang alipin ni Kristo. So makita po natin dito that when God give a new perspective sa mga alipin na ito, even the heart is included. Kaya, ayun mga kapatid, may God help us. Ituloy ko kumanga, mamuk na natagsinda ito yun. Napagpanpanunutan tayo. Taure siya, kaya adalat dito kat ayo. Reflecting on my personal life, on this present study, not by eye service as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. Mabigat po ito. Pero, pasalamat tayo kasi nga sabi ko kanina, God give us new creation. At hindi lang po yung new creation, even the continuous feeling of the Holy Spirit para magampanan po natin ang mga gawain natin bilang isang alipin ni Kristo and doing it or doing the will of God from the heart. May God help us. Shall we pray? Father, we thank you for your words. A very short study, but then it's mabigat po, Lord, sa amin. But we want to say thank you because before you give this command, binigyan niyo po yung bagong pagkatao sa bawat isa sa amin. At hindi lang po yun,
yung patuloy na pagpupuno po ng banal na Espiritu. And we know that when we are continuously filled with the Holy Spirit, ay kaya po namin gawin ito. Na yung mga trabaho namin ay ginagawa po namin lahat ng mga ito not to please men, but to please you, Lord. To bring you glory and honor. Na sa pamumuhay po namin ay makita po nila si Kristo. As we do lahat ng mga activity namin sa loob ng tahanan at sa trabaho namin sa pribado man o sa publiko and even within the church, ay makita nila that Christ is being exalted in our life. So Ama, we thank you and may you continue to enable us to do all these things for your glory and for your honor's sake. In Christ's name I pray. Amen.